So nakakalungkot ngayon na kapag ang anak ay nakagraduate sa Western education, grabe yung tuwa niya. Hanggang sa Facebook, pinopost, pinapakita yung pagka-proud niya bilang nanay, bilang tatay, na nagkaroon ng anak na nakatapos ng ganito. Pero, hindi siya namomroblema na ang kaniyang anak ay hindi man lang marunong magbasa ng Arabic. Hindi man lang siya namomroblema na ang kaniyang anak ay hindi man lang marunong magbasa ng Quran. Bunga ng pagkahumaling sa mga makamundong bagay. Pinagpaplanuhan ang kinabukasan sa makamundong bagay, pero hindi pinagpaplanuhan ang kinabukasan na kahahatnan, kahihinatnan sa kabilang buhay after death. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang Quran, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay karangalan dito sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sa pamamagitan ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan ng Quran, ay itinataas, iniaangat ni Allah subhanahu wa ta'ala ang antas, dangal ng tao. At nang dahil sa pagtalikod sa kitab na ito, dahil sa pagtalikod sa aklat na ito, na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay kanyang ibinababa ang tao dito sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Sino man ang maiugnay sa Quran, maiugnay sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagiging mainam, nagiging mahusay. Si Anghel Jibril alayhi salam, na kung saan siya yung naka-assign na atasan sa wahi, revelasyon, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang pinakamainam sa lahat ng mga anghel na likha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanya ibinaba ang aklat na ito, sa kanya ibinaba ang banal na Quran, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang pinakamainam, pinakamahusay sa lahat ng mga propeta, mga sugo na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang gabay at patnubay sa atin. Ang Ummah Muhammadiyah, ang Ummah na ito, mga kapatid sa Islam, ibinaba para sa atin ang banal na Quran. Ito yung naging revelasyon sa kapanahunan natin sa Ummah na ito, mga kapatid sa Islam, na siyang sinusunod natin, mga kapatid. Pinakahuli man tayo na ummah, pero tayo ang pinakamainam na ummah. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na isalin niya tayo sa ummah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag mapasa iyo, taglayin mo ang pagsasabuhay sa banal na Quran, ikaw ay magiging pinakamahusay, pinakamainam. Khairukum
man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ika ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam, pinakamahusay sa inyo ay ang siyang pinag-aralan niya ang Quran at kanya itong itinuro sa iba. Ito ang pinakamahusay, pinakamainam. Bakit naging pinakamainam? Kasi naiugnay ang taong ito sa banal na Quran. Ngayon mga kapatid sa Islam, papaano natin masasabi na uugnay sa iyo ang Quran? Paano natin yan masasabi? Merong tatlong kondisyon ang nabanggit. Unang kondisyon, para masabi natin na tinataglay nga natin ang banal na Quran, nasa atin nga ang banal na Quran. Unang kondisyon mga kapatid sa Islam, binabasa ba natin ang banal na Quran sa kaparaanang ikinalulugod sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? So unang kondisyon mga kapatid sa Islam, dapat alam natin kung paano basahin ang Quran sa kaparaanang ikinalulugod sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalungkot isipin ngayon mga kapatid, dahil sa masyadong pagkahumaling ng marami sa atin sa mga makamundong bagay, mas ikinakahiya ng tao ngayon, maliban sa ginabayan ni Allah, mas ikinakahiya ng tao ngayon na hindi siya marunong magbasa ng English, hindi siya marunong magsalita ng English, hindi siya marunong umunawa ng English, pero hindi niya ikinakahiya na siya ay hindi marunong bumasa sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba napakalaking sampal yan bilang nagngangalang Muslim? Hindi ba't napakalaking sampal yan sa atin na tayo nagngangalang Muslim, pero hindi man lang tayo naman problema kung paano natin matututunan basahin ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na siyang reference natin, siyang masdarul haya, siyang pinagkukunan natin ng kaalaman sa lahat ng aspeto mga kapatid. So nakakalungkot yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nang dahil sa panghina ng pananampalataya, dahil sa masyadong pagkaumali sa mga makamundong bagay. Ngayon, kapag ang anak ay nag-graduate sa Western education, grabe yung tuwa niya. Proud na proud siya bilang magulang na ang kanyang anak ay nakapag-graduate ng high school, nakapag-graduate ng ganito, nakagraduate sa pag-aaral sa Western education. Take note, hindi tayo nagdi-discourage sa pag-aaral sa Western education. But take note hindi tayo nagdi-discourage sa pag-aaral sa Western education kasi ito ay kaalamang pwede rin natin magamit sa Islam sa pagdadaawa sa kabutihan. Okay? So nakakalungkot ngayon na kapag ang anak ay nakagraduate sa Western education, grabe yung tuwa niya hanggang sa Facebook. Pinopost, pinapakita yung pagka-proud niya bilang nanay, bilang tatay, na nagkaroon ng anak na nakatapos ng ganito. Pero, hindi siya namomroblema na ang kaniyang anak ay hindi man lang marunong magbasa ng Arabic. Hindi man lang siya namomroblema na ang kaniyang anak ay hindi man lang marunong magbasa ng Quran. Napakasakit ito mga kapatid. Kapag nag-absent yung anak sa paaralan, patay kang bata ka, latigo. Pero kapag nag-absent sa pag-aaral sa madrasa, walang pakialam. Walang pakialam. Bunga ng pagkahumaling sa mga makamundong bagay. Pinagpaplanuhan ang kinabukasan sa makamundong bagay, pero hindi pinagpaplanuhan ang kinabukasan na kahahatnan, kahihinatnan sa kabilang buhay after death, pagkatapos ng kamatayan. So yun ang una mga kapatid,
dapat alam natin kung paano basahin ang Quran sa kaparaan ng ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa mga kapatid, dapat nauunawaan natin ito. Inuunawa ba natin ang Quran sa kaparaan ng ikinalulugod ni Allah? Ang pag-uunawa ba natin sa Quran ayon sa katuruan ng mahal na propeta sa kanyang mga sahaba? O baka naman ang pag-uunawa ng tao dito ay nakadepende sa kanyang sariling pag-uunawa? So pangalawa mga kapatid, dapat nauunawaan natin ang Quran. Kasi paano natin isasabuhay ang Quran kung hindi naman natin ito nauunawaan? Paano natin may sasabuhay ang din, ang Islam, ayon sa kaparaan ng ikinalulugod ni Allah kung hindi man lang natin alam kung paano unawain ang masdar, ang reference na pinaghuhugutan natin ng katuruan na ito, ang banal na Quran na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo mga kapatid sa Islam, na syarta, kondisyon, para masabi natin na tinataglay nga natin ang Quran o kaya nasa atin ang Quran. Pangatlo mga kapatid, ay ang isabuhay natin ang Quran. Walang silbi kung ikaw na ang pinakamahusay magbasa ng Quran. Ikaw ay nagtataglay ng kaalaman sa Quran kung hindi mo naman ito'y sinasabuhay. Kaya nga natin inaaral kung paano basahin ang Quran para maintindihan natin. Kaya natin pinag-aaralan kung paano maintindihan ang Quran para maisabuhay natin mga kapatid. Paano natin may sasabuhay ang Quran kung hindi man natin alam kung paano basahin, kung hindi natin nauunawaan? So ang tatlong ito mga kapatid na mga kondisyones, ito ang magpapatunay na tunay nga na nasa atin ang Quran. Kung wala sa atin ang tatlong ito, nagpapatunay na wala sa atin ang Quran.